Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for October 28 to November 3, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang ang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Capricorn. What's coming to you ngayong week na ito? For Capricorn. Passion. Uy. You may feel passionate connection with someone romantically. Pwedeng yung iba sa inyo, you are in a relationship right now and you have this very strong connection with your person. If you're single, possible that you've been thinking about some people na you've been with in the past, yung mga nakarelasyon mo. Or yung iba sa inyo, pwedeng kayong nakananaginip ng mga taong naging romantically connected sa inyo in the past. Alam nyo, kapag nanaginip kayo ng ganyan, ng person from the past, tapos meron kayong ginagawa na something intimate or parang doon sa panaginip nyo, you're very close. Possible that this person from the past is thinking about you or minamanifest ka niya. Kung hindi mo naman siya iniisip. Diba? And if yung iba naman sa inyo, this can be a passion for your career, for your business, for your craft. Uy, prosperity. This is good news, Capricorn. So, meron ditong pag-unlad sa mga sa inyong mga ginagawa, sa inyong trabaho, sa business, sa career nyo. I think, kung ano man yung mga needs ninyo for this week, this will be provided sa inyo. So, don't worry. You're also divinely guided, Capricorn. Minsan may mga plans kayo, may mga plano kayo na hindi umaayon, no? Yung sitwasyon sa gusto ninyo. Lagi nyo iisipin na merong ibang plano sa inyo na mas mabuti, mas maganda, mas magiging successful para sa inyo in the future. Okay? There's also an important number sa inyo, 11, number 11. Maaring iba sa inyo, madalas kayo makakita ng 11 na numbers. So, it's a confirmation that you are divinely guided. Keep doing what you're doing. You have the High Priestess. So, very on point ang inyong instinct, ang inyong intuition. Parang bilis nyo ngayon makaramdam. You are very sensitive na minsan nababasa nyo yung iniisip ng ibang tao sa inyo or yung nararamdaman ng isang tao sa inyo. Some of you ay pwedeng ngayong week na to, medyo low-key lang kayo, tahimik. Hindi kayo masyadong makikisalamuha sa ibang tao. Yung iba, magiging busy para sa trabaho nyo, sa career nyo, may mga pinag-aaralan kayo, may minamaster kayo na skill, kaya ayaw nyo maabala. You have the King of Wands. Some of you may travel opportunities. Pwedeng you are dealing with a Leo, Aries or Sagittarius. I think kung kayo magninegosyo or kung kayo currently may business, mas nagfo-focus kayo sa business nyo ngayon. At hindi na kayo yung tipong parang laging nag-update sa ibang tao kung ano nangyayari sa buhay nyo or sa negosyo nyo. You have the Fool. This is a new beginning. So, maaring meron ka ngayong inaay or parang pinaplano for a new business, a new career, parang a new chapter of your life. Meron dito na magte-take ng risk for a new job. You have the Five of Pentacles. Some of you, maaring maging challenging yung finances ninyo. Although may prosperity dito, pero maaring may mga times na meron kayong bad decision pagdating sa finances ninyo. Kasi minsan kahit na prosperous, dumarating yung pera, pero kung sa maling bagay mo naman nagagamit or
ah, kumbaga, hindi mo inaral, basta mo na lang pinasok yung negosyo na yon, or yung transaction na yon, or yung investment na yon na hindi mo pinag-aaralan. Kahit na may dumarating na pera, nasasayang pa rin, no? So, maaring meron dito na nasasayang na pera sa inyo or resources na kailangan yung tingnan, kailangan yung i-check kung saan may tagas. Oo. 'Di ba? Baka kasi may ganon na hindi na naman kailangan, pinagkakagastusan nyo. Okay? You have the Eight of Cups. Some of you are leaving a situation na sa tingin mo hindi na nagsiserve sa'yo sa highest good mo. This can be a relationship for some of you. Pwede rin tong trabaho or work na alam mong hindi ka na magtatagal doon because you feel like it's limiting, no? Kumbaga, nililimit yung iyong pag-unlad, paglago mo. Kaya nga minsan meron, like what I mentioned kanina, kahit na meron na tayong direksyon na gustong tahakin, may mga plano na tayo, nababago pa rin eh. Kasi hindi pa rin sumasang-ayon yung situation. Kasi nga, nagkakaroon ng redirection. You have Jupiter and Leo in the 5th house. Yung iba sa inyo, meron kayong creative talents and skills na pwede nyo i-share sa ibang tao. Being out in the public, being famous. Yung iba, may opportunity kayo to be a content creator or a public servant. So, merong blessing dyan for you. You have Jupiter. Ang daming Jupiter, oh. Jupiter is the planet of abundance, prosperity, expansion. With the 10th house, alam niyo Capricorn, maraming opportunity sa inyo. Kailangan lang talagang mag-explore kayo. Kasi hindi mo malalaman yan kung nakafocus ka lang sa isa. Na yun lang yung iniisip mo na magwo-work for you. Kasi you'll never know. 'Di ba? You really have to explore. Try new things. Doon mo malalaman na, maganda pala to, or may talent pala ako dito, or kaya ko pala to. 'Di ba? Oh, see, you have the power. You have Moon in Scorpio in the 8th house. I think, meron ka matutuklasan na nagaling, talento, or iba pang gawain na pwede mong mapagtagumpayan. Ngayong week na to. Kumbaga parang mag-o-open to sa'yo. This is like a revelation sa'yo. Let's say, magaling ka pala sa design, sa fashion, lalo na meron kang matutuklasan, madidiscover na creative talents mo or skills mo. Oh my God, Capricorn, something better awaits. Kaya it's time to explore. Explore the possibilities. Especially in your career, your finances, maraming pwedeng mapagkakitaan, maraming pwedeng maging sources of income na yan yung pagdadaluyan ng blessing sa inyo. Sa relationship, knowing what you want will lead you to the right person. So, importante daw na alam mo yung gusto mo pagdating sa relationship para may communicate mo yan sa person mo kung hindi mo nakukuha yung gusto mo sa kanya. Diba? Oo. Minsan kasi, nag-expect na tayo na itong taong to ay yun yung gusto mo. Pero, habang nakikilala mo siya, na-realize mo na, hindi mo pala siya gusto. Be open to that person. And, of course, it takes two to tango. Kailangan pareho nyo rin alam. Alam mo rin kung ano yung expectations niya sa'yo. Sight. Detach your emotions from situations that you cannot control. Yes. Capricorn, kapag wala kang control sa isang situation, let it go. Surrender. Kasi minsan it brings anxiety, frustration. Hindi naman yun talaga nakakapagbigay ng solusyon. 'Di ba? So, anything that is beyond your control, let it be. Dahil
Kung ano yung meant for you, yun yung mapapasayo. Okay? But of course, pag may mga bagay na kaya mong kontrolin mo. Kasi yung mga Capricorn, ano yan eh, Saturn ruled, and Saturn is the planet of control, structure, discipline. Kaya pag hindi nila nakokontrol ang isang sitwasyon, dun sila nagpapanik. But we cannot control everything. Okay? Whatever you cannot control, just surrender. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.